Isang dokumentaryo ang ibinida ng Malacanang kasabay ng ika-50 araw sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano-ano na nga ba ang nagawa ng Pangulo sa halos 2 buwan niya sa Malacanang? Umaaksyon si Maricel Halili. I have no friends to serve. I have no enemies to harm. I now ask everyone, and I mean everyone, to join me as we embark on this crusade for a better and brighter tomorrow. Kasabay ng pagmarka sa ika-50 araw ni Pangulong Duterte sa Malacanang, isang dokumentaryo ang inilabas ng Presidential Communications Office, ang 51st Days. Inilatag ang mga issue at nagawa na ng administrasyon tulad ng usapin sa extrajudicial killings. Hindi siya mamamatay tao kung hindi yung sinasabi na extrajudicial killings. Hindi naman totoo yan. Kasi mabasa mo ngayon sa newspaper, he is also bothered. Siniguro rin daw ng pamahalaan na matibay ang relasyon natin sa mga kaalyadong bansa. Pero ang gusot sa China at West Philippine Sea, inaayos pa. Pinipilit natin na we will be able to engage China to make sure na yung ating mangingisda ay talaga makakabalik na sa Scarborough Shoal. Priority din ang pagtuldok sa endo o contractualization. Binuksan din sa mga magsasaka ang mga gate ng Department of Agrarian Reform. Ipinagmalaki rin ang executive order sa freedom of information. We expect a decline in corruption as government people become more prudent in what they do. Tinalakay din ang problema sa traffic at mahabang pila sa mga ahensya ng pamahalaan. Bilang aksyon, gagawing 5 taon ang validity ng driver's license at car registration mula sa 3 taon. We are imposing the law to all. Kaya nga, in the first 50 days, hinahabol ho namin yung mga kolorom. Hinahabol ho namin yung mga illegal parking. Nagdidisiplina ho kami ng mga driver na hindi tumutupad sa mga patakaran. Binigyang diin din ang advokasya ng Pangulo na isulong ang federalismo sa bansa. Sa kabila nito, bagsak ang grado ng Duterte administration para sa ilang kongresista. Puro laban kontra droga raw ang inatupag. Wala kaming tutol doon sa kampanya laban sa criminality, but gawin natin sa tamang paraan. No? Let's make sure that due process is being followed by the PNP. Umaaksyon. Maricel Halili, News 5.